Kim Chiu. Honest mistake ang pagbigkas sa 4 of Spades. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Hindi napigilan ni Kim Chiu, isa sa mga pangunahing host ng A-Showtime at isang kilalang kapamilya actress, na maglabas ng saloobin laban sa mga bumabatikos na netizens sa kanya dahil sa pagkakamali niya sa pagbigkas ng pangalan ng kilalang Pinoy rock band na 4 of Spades noong September 10 sa episode ng A-Showtime. Nagpasalamat si Kim sa bandang tumugtog para sa segment na Aura, ngunit imbis na 4 of Spades ang mabanggit niya, naging Ivy of Spades. Ang kanyang nasabi, mabilis itong napansin ng ilang netizens at agad na kumalat sa social media, lalo na sa X or dating Twitter noon, kung saan naging usap-usapan ang naturang pagkakamali. Isang user sa X na may pangalang Sarcastic Crescent ang nagbahagi ng video clip kung saan makikita at maririnig ang pagkakabanggit ni Kim ng maling pangalan. Sa kabila ng tila simpleng pagkakamali, marami agad ang bumatikos at nambash sa actress. Hindi na nahimik si Kim at ipinahayag niya ang kanyang panig sa pamamagitan ng social media. Inamin niya na isa lamang itong honest mistake at nininaw na hindi talaga niya personal na kilala ang banda. Aniya, kung naitama man niya agad ang pangalan nito, may mababago ba sa mas malalim na suliranin ng bansa? Let me just clear this out. Bilang mahilig ata tong act na to sa clout chasing. Honest mistake, di ko talaga sila kilala. Kung naitama ko yung pangalan nila, may babago ba? Mababalik ba sa atin yung knock-on attacks natin? I think there is much more problem in PH now than this. Dagdag ko niya, marami pang maseryosong issue ang Pilipinas na dapat pagtuunan ng pansin kaysa sa ganitong simpleng pagkakamali. Bilang halimbawa, binanggit niya ang maging ang kanyang apelido ay kadalasang namamali ng baybay. Madalas nitong gawing show sa halip na show, ngunit hindi niya ito pinapalaki o ginagawang issue. This will be the last time I answer this. Right now, there are far bigger problems in our country and even in our own lives than nitpicking on a small thing like this. Ako nga, my surname is often misspelled as Chewy instead of Chu, pero never ko naman pinapalaki o ginagawang issue. Ang hirap sa iba, instead of lifting each other up, we pull one another down. Crab mentality. Kaya walang pinagbabago ang Pilipinas. Sana mas piliin na lang natin ang magtulungan para sa ikakaunlad ng lahat. Mas kailangan ng bansa natin ang boses mo doon sa tunay na laban, sa tunay na problema, sa tunay na kalaban. Pare-pareho tayong lumalaban sa buhay ng patas. Be considerate, be kind. Aniya pa. Sa kabuuan, nanindigan si Kim Chiu na hindi karapat-dapat gawing malaking issue ang simpleng pagkakamali, lalo na kung hindi ito sinasadya. Aniya, mas mabubuti kung gagamitin ng tao ang kanilang busit at lakas para sa mas mahalagang usapin na makakaapekto o sa kapakanan ng nakakarami. Totoo din naman ang sinabi ni Kim. Bakit pa pinapalaki ang mga ganoong issue? Wala naman yung kabuluhan. Ano bang mali sa pagkakamali? Ang importante ay natututo, diba? Hindi naman malaking pagkakamali ang nagawa ni Kim Chiu. Ang pagbangkit o pagbigkas ng mali ay hindi naman yun malaking bagay. Ang mas malaking bagay ay tama si Kim. Ang mga tax issues dito sa Pilipinas ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Hindi yung dapat dinadrag natin si Kim pababa. Ano bang dahilan niyo para maggalit kay Kim? Bakit parang ang laki ng sama ng loob ninyo dito? Ang bait-bait ng tao. Parang ang insecure niyo naman, diba? Ika pa ng isang fan. At sa kabilang banda, Kim Chiu may bagong post tungkol sa pagkakaroon ng peace at putting the world on mute. Muli na namang pinag-usapan sa social media ang kapamilya actress na si Kim Chiu matapos niyang ibahagi ang panibagong Shiresta post mula sa kanyang kamakailang paglalakbay sa Europa. Sa pagkakataong ito, tampok ang kanyang karanasan sa London kung saan ay kinunan siya ng larawan sa harap ng kilalang Big Ben, isa sa mga pinaka-iconic na tanawin sa United Kingdom. Ibinahagi ni Kim ang mga larawan sa kanyang Instagram account noong Merkules September 3 at agad itong umani ng papuri at paghanga mula sa kanyang mga taga-subaybay. Suot niya ang matingkad na kulay orange at pink na pang-itaas, tinarnahan ng puting pantalon at sapatos. Bukod sa kagandahan ng kanyang outfit, kapansin-pansin din ang kanyang kagandahan at sayang taglay niya habang naglalakad sa syudad. Kitang-kita ang kanyang aura na tunay niyang nai-enjoy ang bawat sandali ng kanyang biyahe. Ngunit higit pa sa kanyang nakakaaliw ng mga larawan, ang mas tumatak sa marami ay ang caption na inilakip niya sa kanyang post. Isang malalim at makahulugang mensahe ang iniwan niya para sa kanyang followers. Isang paalala tungkol sa kahalagahan ng kapayapaan ng isip at ang pagbibigay pansin sa kasalukuyang sandali. Sa kanyang caption, sinabi ni Kim, "There's a certain kind of peace that comes when you put the world on mute. No notifications, no noise. Just the sound of the wind, the view in front of me and the present moment, reminding me that time is best measured by how full your heart feels, not how busy life takes you, one day at a time." Maraming netizens ang napahanga hindi lang sa kanyang mga larawan, kundi pati na rin sa malalim na mensahe na kanyang ibinabahagi. Sa comment section ng kanyang post, dagsa ang mga komento ng paghanga kung saan ibinahagi ng ilan na nai-inspire sila sa sinabi ni Kim.
Marami ang nagsasabing naaalala nila ang pahalagahan ng pagbibigay ng oras sa sarili at ang pag-prioritize sa mental health. Maraming netizens ang napahanga dahil dito sa kanyang malalim na pag-iisip at mensahe na kanyang ibinahagi. Sa comment section ng kanyang post nagsa ang mga komento ng paghanga kung saan ibinahagi ng ilan na nai-inspire sila sa sinasabi ni Kim. Marami ang nagsasabing naaalala nila ang kahalagahan ng pagbibigay oras sa sarili lalo na sa panahon ng stress o kapag abala sa trabaho. Ang Charesta series ni Kim ay matagal nang sinusubaybayan ng kanyang fans. Ito ang kanyang paraan ng pagdodokumento ng kanyang mga local at international travel adventures. Ngunit sa post na ito, lumampas ito sa simpleng travel content. Nagsilbi rin itong paalala kung paano ang simpleng paglalakad, pagmumuni-muni at pagtingin sa paligid ay maaaring magdulot ng katahimikan at kagalakan. Bukod pa rito, ipinapakita rin ng post ni Kim na sa kabila ng kanyang abalang buhay bilang artista, nakakahanap pa rin siya ng oras upang pahalagahan ang kasalukuyan. Isa itong inspirasyon sa marami na sa kabila ng lahat ng ingay at pagkakaabalahan sa mundo, mahalagang huminto at huminga at namnamin ang bawat sandaling ipinakaloob sa iyo. Sa dulo ng lahat, ang mensaheng iniwan ni Kim ay hindi lamang tungkol sa isang magandang lugar na kanyang napuntahan. Isa itong paalala sa kanyang mga tagasunod na ang tunay na kahulugan ng biyahe hindi lamang nasusukat sa dami ng napuntang lugar, kundi sa lalim ng koneksyon na bumuo mo sa sarili mo habang naglalakbay. Ito yung nagbibigay sa iyo ng fulfillment at peace. Hindi lang yung basta nag-travel ka, pumupunta sa magandang tanawin para maipakita sa Instagram o sa mga social media. Lagi mong tandaan na ang paglalakbay ay magdadala sa iyo ng peace, magdadala sa iyo ng katahimikan at kaligayahan, hindi ng mga chaotic na mga pambabash ng ibang mga fans. Kaya naman, ang ginawa ni Kim ay isang paalala na kahit sa gaano pa ka-busy na schedule, maglaan ka pa rin ng oras para sa sarili mo, para mag-heal, para mag-meditate at para huminga. Dahil hindi sa lahat ng oras kailangan mo maging busy sa trabaho o kung anong pinagkakaabalahan mo. Laging tandaan, ang iyong kalusugan ang mas lalong dapat proteksyonan at mas lalong paalagahan dahil kung wala ito, wala ka rin. At sa kabilang balita, si Paolo Avellino ay nagpapatibok ng iyong puso sa ASAP in England Pro na ito, ABS-CBN Studios, sa mga magagandang halahan mula sa inyong mga paboritong heart trap, mabangis na numero mula sa kapamilya Girl Squads at world-class musical number ginawa ang ASAP, Birmingham sa isang malaking konsyerto sa ASAP England. Noong ipinalabas noong September 14, tuwang-tuwa ang mga kababaihan sa audience habang dinadala ng kapamilya Heartthrobs ang musika at Butterflies sa entablado. Pure Pascual set the tone with Hanggang Kailanman. James Reid who charmed the crowd with Yakap sa Dilim. Nagpapadala rin sa lahat ng kababaihan ng full-on fan girl mood ni Donnie Pangilinan na naghahanda ng kanyang version ng Hinahanap-Hanap Kita. Tsak na mag-overtime si Cupid nang lumabas si Joshua Garcia na may dalang gitara. Si Donnie at James sumama sa kanya pagkatapos ng kanta. Pagkatapos ay pinananatiling buhay ni